aking galing ipakita, ipagmalaki sa kapwa. Beach Artistic! Chartistic na araw mga bata! Ako ang inyong charming na si Teacher Cha na gagawing happy ang inyong learning at pupukaw sa inyong damdamin. Makasining! Mga bata, gusto niyo bang maglakbay? Alam niyo ba kung ano ang tawag sa isang gamit na nagsisilbing gabay natin tuwing tayo'y maglalakbay? Isang mapa! Narito ang mapa ng Pilipinas. Maglalakbay tayo sa 3 lugar ng Pilipinas na may natatanging katutubong disenyo. Magsisimula ang ating paglalakbay sa Hilagang Luzon. Pagmasdan ang bawat pamayanan na ating bibisitahin. Tara, mabuhay! Nandito tayo sa lugar na tinaguriang The Salad Bowl of the Philippines, kung saan ito ay may malaking produksyon ng mga gulay. Alam niyo ba kung nasaan ako? Tingnan ng mabuti ang ating pamayanan. Nandito ako sa Benguet. Ngayon, punta naman tayo sa Visayas. Diri kita sa lugar nga puno sa paghigugma, the City of Love. Alam niyo ba kung nasaan ako? Tingnan ng mabuti ang ating pamayanan. Nandito ako sa Iloilo. At ang ating final stop ay isang lugar sa Mindanao. Maayong pag-abot diri sa lugar nga, the Land of the Dreamweavers. Isa ito sa lugar na may pinakamalawak na pineapple plantation sa buong Pilipinas. Alam niyo ba kung nasaan ako? Tingnan ng mabuti ang ating pamayanan. Nandito ako sa South Cotabato. Magaling mga bata! Benguet, Iloilo at South Cotabato. Ano-ano ang inyong nakita? May pagkakahalintulad ba ang kanilang pamayanan? O may pagkakaiba ba? Ang mga disenyong etniko ay gawa ng iba't ibang pangkat etniko sa mga kultural na pamayanan sa bansa. Ang disenyong kultural sa pamayanan ng Luzon ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa. Ang mga disenyong kultural ng pamayanan sa Visayas ay punong-puno din ng magagandang likha. Ang mga ito ay nagtataglay ng iba't ibang linya, hugis, kulay, at may prinsipyong paulit-ulit. Ang likas na kagandahang ito ng kapaligiran ay nagsisilbing inspirasyon ng mga kultural na pamayanan na naninirahan sa Visayas. Ang mga disenyo sa kultural na pamayanan sa Mindanao ay makikita sa mga kagamitan at kasuotan na ginagamitan ng iba't ibang linya, kulay at hugis. Ang mga ito ay hango din sa kalikasan at kapaligiran tulad ng hayop, dahon, bundok, araw, at bituin. Info chart! Ang mga kultural na pamayanan sa Luzon, Visayas at Mindanao ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Sa Benguet, Iloilo at South Cotabato ay matatagpuan natin ang mga pangkat etniko o mga katutubong naninirahan sa lugar. Simulan natin sa kultural na pamayanan ng Luzon. Alam niyo ba mga bata na maliban sa Benguet ay may 2 pang kultural na pamayanan sa Luzon na may natatanging kultural na disenyo. Ito ang Nueva Vizcaya at Kalinga.
ang kultural na pamayanan ng Luzon. Sa Benguet ay matatagpuan natin ang pangkat etniko na Ifugao. Ang mga Ifugao ay naninirahan sa hilagang bahagi ng Luzon. Makikita natin ang kanilang mga disenyong nilikha mula sa kanilang kasuotan at kagamitan, tulad ng araw, kidlat, isda, ahas, butiki, puno at aso. Tingnan nyo nang mabuti ang larawan. Yan ay halimbawa ng disenyo ng mga Ifugao. Sa Nueva Vizcaya naman ay matatagpuan ang pangkat etniko na Gadang. Sila ay kilala at bantog sa paghahabi ng tela. Ang mga habing Gadang ay gumagamit ng tradisyonal na hakbang sa paghahabi ng may mabusising paglalagay ng mga palamuti, gaya ng plastic beads at bato. Ilan sa kanilang mga produktong ipinagmamalaki ay ang bakwat o belt, akin o skirt, at abag o G-string, na gawa sa mga mamahalin at maliliit na bato. Tingnan nyo nang mabuti ang larawan. Yan ay halimbawa ng disenyo ng mga Gadang. At para sa ating kultural na disenyo ay ang mga kalinga sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Makukulay ang kanilang mga pananamit. Napakalaga sa kanila ang mga palamuti sa katawan na nagpapakilala sa kanilang katayuan sa lipunan. Madalas gamitin ng mga kalinga ang kulay na pula, dilaw, berde at itim. Tingnan nyo nang mabuti ang larawan. Yan ay halimbawa ng disenyo ng mga kalinga. Dumako naman tayo sa Visayas. Isa sa mga kilalang pangkat sa Visayas na naninirahan sa mga bulubundukin ng Lambunaw, Iloilo ay ang mga Panay Bukidnon. Kilala rin sila sa maditaling paraan ng pagbuborda na tinatawag na panubo. Ang mga damit na may borda ay ginagamit ng mga kasuotan sa isang pagtatanghal sa Iloilo na tinatawag na Tinubkan Fashion Show. Tingnan nyo nang mabuti ang larawan. Yan ay halimbawa ng disenyo ng mga Panay Bukidnon. Maliban sa Panay Bukidnon, ang isa na kilalang pangkat etniko sa Visayas ay ang pangkat etnikong Ati, na madalas matatagpuan sa Western at Central Visayas. Ngunit ang pinakamalaking populasyon nila ay naninirahan din sa Iloilo. At ang ilan ay sa Aklan, Capiz, Guimaras, Antique at Negros. Ang kanilang tradisyonal na damit ay napakasimple. Ang mga babae ay nagsusuot ng telang ibinalot sa kanilang palda. Ang mga may edad na babae ay nagsusuot ng telang gawa sa isang balat ng puno. Samantalang ang mga lalaki ay may saplot lamang pang ibaba. Ngayon, atin nang kilalanin ang mga disenyong kultural ng Mindanao. Maliban sa South Cotabato, ay may dalawa pang kultural na pamayanan sa Mindanao na may natatanging katutubong disenyo dito sa ating aralin. Ito ang Marawi City at Bukidnon. Kilala naman sa makukulay na paghahabi ng mga disenyong sining ang mga tibuli na matatagpuan sa South Cotabato. Mahilig din sila sa paggawa ng mga makikinang at makukulay na alahas tulad ng earrings, bracelet at beadwork. Tingnan ang ating larawan. Yan ang isang tibuli na naghahabi ng disenyong sining. Ang mga Maranao naman ay naninirahan sa Marawi City at nakilala sa kanilang taglay na disenyong pagpinta ng sari-manok. Ang salitang Maranao ay hango sa salitang lawa ng ibig sabihin ay mga taong naninirahan sa palibot ng lawa. Yan ang disenyo ng sari-manok, mga bata. Ang Higawno naman mula sa Bukidnon ay may natatanging disenyong sining sa pagtugtog ng mga instrumento na sila mismo ang gumawa. Ang kanilang mga damit ay may iba't ibang disenyo na kaaakit sa mata, kung kaya mapapansin mo kaagad dahil sa kanilang magagandang kulay, linya at disenyo nito. Yan ang pamilya na Higawnon na masayang tumutugtog ng instrumento.
O mga bata, atin nang tingnan ang buong info chart. Chart tandaan, ang mga disenyong kultural sa pamayanan ng Luzon, Visayas at Mindanao ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa. Nararapat lamang na ipagmalaki at tangkilikin ang mga kasuotan na may katutubong disenyo sapagkat ito'y sariling atin. Ito muli ang inyong charming Teacher Cha na gagawing happy ang inyong learning at pupukaw sa iyong damdamin. Makasining! Beach Artistic! Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Rhea. Narito ako upang gabayan kayo na buksan ang isipan at maging alerto sa asignaturang pangkalusugan. Ihanda na ang papel, ballpen at self-learning module. Halina't mag-aral! Mga bata, nasubukan niyo na bang sumama sa nanay o tatay ninyo sa pamilihan? Kakailanganin ko ang tulong ninyo para tignan ang tamang sustansyang sukat at sapat ng aking bibilhin. Ito ang pag-aaralan natin ngayon. Ano-ano bang mga pagkain ang paborito ninyo? Gusto ko din ang mga iyan, mga bata. Tara na sa pamilihan at samahan ninyo akong bumili para sa kapatid ko. Nasa ika-4 na baitang din siya katulad ninyo. Gusto nyo ba akong tulungan mga bata? Operation Magtulungan. Laging tandaan, nalulutas ang problema basta't tulong-tulong sa paggawa. Tara na sa pamilihan. Narito ang listahan ng aking bibilhin. Ito. Alin kaya sa dalawang inuming ito ang bibilhin ko? Sa tingin ninyo, ano ang pagkakaiba ng dalawang inuming ito? Tama, itong isa ay may nakalimbag sa pakete at itong isa naman ay wala. Sa tingin ninyo, bakit kaya mahalaga ang mga nakalimbag sa pakete ng pagkain at inumin? Magaling! Ang nakalimbag sa pakete ng pagkain o inumin ay nagbibigay ng iba't ibang impormasyon tungkol sa nilalaman nito. Mayroon itong food label. Sa food label, makikita ang pangalan ng produkto, uri ng pagkain o inumin at timbang ng nilalaman nito. Sige nga, ating suriin ang inuming ito. Ano ang pangalan ng produkto? Magaling! Ano namang uri ang inuming ito? Tama! Ilan ang timbang ng inuming ito? Napakagaling! Maraming salamat mga bata. Ito ang bibilhin ko. Tiyak, mas lalong lulusog ang pangangatawan ng kapatid ko. Mga bata, ipagpatuloy natin ang pamimili. Ito ang pipiliin ko. Alam mo ba na makikita rin sa pakete ang iba't ibang sustansya na makukuha sa pagkain? Sa pamamagitan ng nutrition facts. Saan makikita ang nutrition facts sa binili ko? Tama, sa likod ng pakete. Ano nga ba ang nutrition facts mga bata? Nakakita na ba kayo nito? Ang nutrition facts ay isang talaan kung saan nakasaad ang uri at sukat ng mga sustansyang makukuha sa pagkain nasa loob ng pakete. Halika,
maging alerto sa pagsagot sa pamamagitan ng isang laro. Narito ang nutrition facts ng napili kong biskwit. Gamit ang dart, kailangan nating paputukin ang lobo. At may mga katanungan sa loob nito. Ibabase natin ang sagot sa nutrition facts. Handa na ba kayo mga bata? Halina't maglaro! Ilan ang kabuuang bilang ng calories ang nasa bawat serving na nakapaloob sa pakete? Magaling! 90%! Ngayon naman mga bata, kayo naman ang magpapaputok ng lobo gamit itong dart. Asintahin niyong mabuti ha! Yehey! Ano ang sukat ng total fat na maaari mong makuha sa pakete? Magaling! Oh, gumagalaw ang mga lobo. Galingan ninyo sa pag-asinta mga bata. Alam kong kayang-kaya nyo iyan. Ano-anong bitamina ang makukuha sa pagkain ito? Tama! Bitamina A and Z. Bilisan ninyo mga bata! Lilipad na ang lobo! Yehey! Talagang ikay batang alerto! Paano makasisigurong ligtas ang produktong nabili mo? Magaling! May nakalimbag na food label sa mga pakete. Makikita sa food label ang nutrition facts ng produkto at iba pang impormasyon. Maraming salamat sa tulong ninyo mga bata. Naway nag-enjoy kayo sa ating paglalaro. Ihanda na ang isipan at dagdagan ang kaalaman. Ano-ano pa ang makikita sa nutrition facts? Serving size ay tumutukoy sa mungkahing dami ng isang serving na dapat kainin. Ang serving per container naman ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng servings na makukuha sa isang pakete. Makikita rin sa nutrition facts kung ilang calories ang nasa pakete. Ang calories ay sukat ng enerhiyang maaaring makuha sa isang serving ng pagkaing nasa pakete. Fats ay sukat ng sustansyang maaaring pagkuhanan ng enerhiya. Ang kolesterol naman ay isang matabang sustansya na kailangan ng ating katawan upang gumana ito. Ito ay matatagpuan sa mga pagkain galing sa mga hayop gaya ng karne, itlog, mga produktong gatas, mantikilya at mantika. Heto pa mga bata, alam mo ba na ang carbohydrates ay pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng katawan? Alam mo ba na ang ilan sa mga kinakain natin ay may dietary fiber? Hindi ito natutunaw at inilalabas lamang sa katawan, ngunit nakalilinis ng digestive system. Para namang tumulong sa pagbuo at pagsaayos ng mga kalamnan o muscles at mga cellula o cells, protein ang tutulong sa iyo. Vitamin at minerals naman ang tumutulong sa pagpapanatiling maayos na mga proseso sa loob ng katawan. Ang dami nating natutunan ngayon mga bata. Naway nakinig kayong mabuti. Dahil sa pagiging matulungin at aktibong bata, bibigyan ko kayo ng alerto clap. Batang Pinoy, the best ka! Hayan, kumpleto na ang ating pinamili. Gamitin nyo rin ang inyong natutunan kapag bibili kayo sa grocery store, sari-sari store o kahit saang mang pamilihan. Laging tandaan, ang food label ay mahalaga sa mga binibili nating pagkain at inumin. Nutrition facts ay laging tiyakin dahil ang wastong nutrisyon ay kailangan para sa maayos na paglaki at pag-unlad ng pangangatawan. Ang wasto,
balanse at ligtas na pagkain ay nakakatulong upang matiyak ang wastong nutrisyon para sa ating kalusugan. Ating isaisip mga bata, sustansyang sukat at sapat ating isaalang-alang upang ang kalusugan ay maingatan. Sa muli nating pagkikita, tiyak marami kayong matututunan dahil ikaw ay batang alerto sa mundo ika'y papalakpakan. Ako si Teacher Rhea. Laging tandaan, sa asignaturang pangkalusugan, lahat ay makakamtan dahil batang Pinoy, the best ka! Paalam!